Isang mapagpalayang araw po. Nandito naman po tayo sa ating channel, Lakdan MD. Ang tatalakayin po natin ngayon, medyo sesegue po tayo ng konti sa security profession. Ito po naman ay may kinalaman sa safety. No? May mga security practitioner po kasi na medyo nai-involve, no, sa safety. Okay? Kasi minsan may mga client na pinapakuha sila ng occupational safety and health, no? Yung tinatawag na BOSH, no? Basic Occupational Safety and Health. Yung course naman po ay Construction Occupational Safety and Health. Ngayon, dito po, papapyawan lang po natin, no? Basic po ito. Ito po yung tinatawag na unsafe, unhealthy acts and unsafe, unhealthy conditions, no? So ano po ba yung pagkakaiba ng dalawa? Dito po sa video ito, tatalakayin po natin ano ba yung unsafe, unhealthy acts. Yun po muna yung tatalakayin natin dito. Okay po? Sa susunod na video, yung unsafe, unhealthy conditions, no? So basically, ano po ba yung kaibahan ng dalawa? Unsafe, unhealthy acts, no? So unsafe, unhealthy acts, no, ayon po sa American National Standards Institute, no? So sabi rito, any human action that violates a commonly accepted work procedure, no, or standard operating procedure, no? Let's say may mga tools kayong binili. Halimbawa sa gun safety, di ba? So safety tsaka security medyo natin, no? Kasi meron tayong isang equipment na ginagamit dito na kung saan pwede pong bumawi o kumitil ng buhay ng isang security professional o ng ating mga kliyente o yung mga tao po sa ating area of responsibility or AOR, no? Basically, yung barrel, no? So, di ba meron tayong cardinal rules on gun safety o yung tinatawag na 4 fundamental rules of gun safety. Yan pong rules ng gun safety na yan. Pag hindi po natin sinunod yan, okay, at nag-deviate tayo ng actuations dyan, so yan po ay pwede nating sabihing unsafe, unhealthy acts. Okay po? Kasi sabi rito, any human action, so tayo po ang gumawa, that violates a commonly accepted safe work procedure or a standard operating procedure. Diba? Ano sabi sa gun safety? Treat every gun as if it is loaded. Diba? May barel o wala, nakita mong tinanggalan ng barel o hindi, ano ba ang dapat mong, ano ba yung dapat na mas pinahalagahan mo dyan? Pareho. Di ba? So, may barel o wala, nakita mong tinanggalan ng bala o hindi, dapat po ingatan natin pareho. Di ba? So, treat every gun as if it is loaded. Di ba? Yan yung mga So, nire-relate natin yung safety sa security. Di ba? Of course, pagka nagpunta tayo, let's say may mga binabantayan tayong pwesto, especially sa mga manufacturing company. So anumang bagay na ginawa ng isang empleyado na nagdulot ng aksidente or insidente, that is unsafe, unhealthy acts. No? May nakalagay dyan, no smoking zone. May naninigarilyo. That is unsafe, unhealthy acts. Kasi any human action that violates, no, a commonly accepted safe work procedure. No? So sabi rito, this is an act done by a worker that does not conforms, no? Hindi tumutugma, hindi umaayon, no? Or departs from unestablished standards, rules, or policy. Di ba? So may mga instruction na binigay, mga safety work procedure. Hindi natin sinunod. That is unsafe, unhealthy acts. No? This often happens when a worker has improper attitudes. Diba? Let's say yung mga may hawak po ng mga cutting machine, cutting tools, no? Sa mga manufacturing company, mga planta, even sa mga retail establishment, diba? Yung meron diyang yung gumaganon na panghiwa ng karne. Diba? May mga safety feature yan, no? At obligado po, kung kayo ay humahawak ng anumang cutting tools, cutting machines, dapat po meron tayong gloves. Di ba? So, improper attitudes, physical limitations. Di ba? So,
ang sabi nung nag-renew ka ng lisensya, driver's license, pag magmamaneho ka, dapat daw meron kang salamin, antipara. Ayaw mo, antigas ng ulo mo. Hindi mo tanggap sa sarili mo na malabo na yung mata mo. Nagmaneho ka pa rin ng walang salamin. That is unsafe, unhealthy acts. Okay po? And of course, lacks knowledge or skills. So yan yung ilan sa pinanggagalingan ng unsafe, unhealthy acts. Lack knowledge of or skills, no? Hindi ka marunong magmaneho, pero gusto mong matuto. Diba? So, nasa kumpanya ka, pinakialaman mo yung, nag-aral-aral ka dun gamit yung company vehicle. Hindi ka nga marunong magmaneho, diba? So, it would lead to an accident, no? Or any tools na machine na nandyan sa area mo, no? Especially sa mga worker, no? Gustong nagmamadali, gusto agad matuto. So, gumamit ng machine na nandyan, o makina, o tools, nang hindi alam kung paano gamitin at walang proper briefing, so pwede tayong ma-aksidente po dyan. So, that is unsafe, unhealthy acts. Okay? So, examples of unsafe acts, horseplaying, di ba? So, yung mga while on duty, naghaharutan, di ba? Nagchichismisa, no, marites, yeah. Especially yung mga security personnel diyan sa mga department store, retail establishment, di ba? So, yung mga empleyado na nandyan, sa halip na i-assist yung customer, nagchichismisan. Ayan tuloy, pinasok ng shoplifter, dahil na busy sa pagmamarites, hindi nila na-monitor yung ginagawa. Diba? May hawak kang cutting machine, cutting tools, no? Nagkakat ka ng kung ano man, kakwentuhan mo yung isang empleyadong kasama mo, hindi mo alam ang nakat na yung daliri mo. So that is unsafe, unhealthy. Okay? So smoking in non-smoking areas, di ba? So using substandard or defective tools sa mga bahay po natin, no? Minsan na mga Pilipino, tayo po, no? Meron tayong tinatawag na sentimental value. Minsan meron tayong knife or kutsilyo sa bahay. Dahil mahalaga sa atin o parang memorable sa atin yon, nasira, ano ginawa natin? Ni-repair natin, nilagyan natin ng kahoy or binalutan natin ng goma. Diba? So yung mga ganyan. So, sa halip na palitan na, minsan gusto nating makatipid kasi. Okay? Pero siyempre, kung hindi na safe gamitin, huwag na po nating gamitin. Okay po? So, yan, non-wearing of gloves, driving without license, no? Reporting to work under the influence of liquor or drugs, di ba? Sa mga security personnel, di ba? He shall not drink any intoxicating liquor before, di ba? And immediately after immediately before and during his tour of duty. So, nakasaad po yan. Diba? So, improper storage, paints of hazardous chemicals among others. Diba? So, alam mo nang napakataas ng stocks, dinagdagan mo pa. So, ano nangyari? Gumuho, kasama ka sa gumuho, o nabagsakan ka, o may nabagsakan customer. That is unsafe and unhealthy acts. Diba? Sa mga warehouses, no? Or even sa mga may mga designated height limit ng stocking, no? So dapat hindi siya aabot dun sa mga sprinkler heads po natin. No, hindi makaapekto sa luminosity ng ilaw na ginagamit po natin kasi pag sobrang taas, didilim, no? Hindi na covered nung luminosity, di ba? Or pagka sobrang taas ng stocking materials natin at halos umabot na sa sprinkler, medyo may problema po, hindi mag-ooperate ng normal yung ating sprinkler head. No? So yan po yung ilan sa mga tinatawag nating unsafe and unhealthy acts. No, sana po meron po tayong napulot dito, especially po yung mga security professional na
kasalukuyang ini-explore yung mundo po ng safety. Kasi kung minsan, halos security officer, minsan ginagawang safety officer, pero hindi po talaga dapat yun. Di ba? So magkaibang mundo po ang security at safety. At meron po tayong video tungkol dyan. Okay po? So muli, maraming salamat po. Stay safe, be alert, and be aware.